Ayan po, magandang araw po sa inyong lahat na nandito ngayon at nanonood dito sa ating programang wala namang kakwenta-kwenta. Pero dito po sisiguraduhin ko sa inyo magkakaroon ng kwenta. Kasi yun po napabalita na isang lalaki na pinutulan ng ari ng kanyang misis. Ang description po nito ay tumutugma dito sa inyong idolo na senador ngayon. Hindi man po pinangalanan o hindi man po tinukoy na siya isang senador, pero ayon po sa description, gaya na lamang po ng kanyang asawa na 56 years old, tamang-tama po doon sa isang asawa ng senador, na tamang-tama din po na talagang siya po talagang gumagawa ng kahalayan. Papaano ba namang hindi putulin ang ari nito habang nagtatalik daw sila? Si Viva Max girl ang sinasambit. Ang liit na lang nga ng kargada, pinutol pa. Kawawa naman to Senador Red. Ayan po ha. Pero sabi ko nga po ay hindi naman po nila pinangalanan na yun pong pinutulan ng ari ay isang senador. Ano po? Pero sabi ko nga po ay tumutugma po doon sa description dito kay Idol. Ganon pa man, kayo na po ang humusga at ipapanood ko po sa inyo, paparinig ko po sa inyo itong balitang ito na mainit-init pa po ito. Ayan pakinggan nyo pong mabuti. Pinutulan na. Ang liit na nga ng ari, pinutol pa dahil lang doon sa pagsambit niya ng Viva Max girl noong kasalukuyang nagtatalik sila. Ayan, ito na po. Pinutulan ng ari ang isang lalaki sa Baguio City. Ganti raw yan ang kanyang misis ng ibang pangalan ang banggitin nito sa gitna ng kanilang pagtatalik. Narito ang Frontline Report. Sa kulungan ng bagsak ng 55 anyos na babaeng yan sa barangay Irisan sa Baguio matapos niyang Pasintabi po mga kapatid, pinutulan ng ari ang isang lalaki sa Baguio City. Ganti raw yan ang kanyang misis ng ibang pangalan ang banggitin nito sa gitna ng kanilang pagtatalik. Narito ang Frontline Report. Sa kulungan ng bagsak ng 55 anyos na babaeng yan sa barangay Irisan sa Baguio matapos niyang Ayun po at so tamang-tama po ang description kasi nga po yung asawa po nito ay 55 years old din po. So hindi lang po nila mabanggit-banggit dito na isang senador. At hindi rin po nila mapangalanan kasi ang sinasabi lang isang lalaki. Ay ang description nga nitong edad ng asawa niya tamang-tama doon sa asawa nitong si Idol. Ay, grabe No. Ayan po, at tama na po yan. Baka masobrahan po tayo. Ayun po, at kayo na po ang bahalang humusga kung sino po itong tinutukoy nitong reporter na ito na pinutulan ng ari habang binabanggit niya yung Viva Max. Ay, wala ng kaligayahan ito. Mario Joseph, anyway. At yan lang po ang pambungad natin ay pero sa totoo lang po sa kabila nitong ating pagtatawa dito, ito po yung napakalungkot. At
talaga pong dahil sa plano na lumayas or plano ng patalsikin talaga itong si pamilya Ading ko, hinakot ng lahat yung kayamanan ng Pilipinas. At ito po ang ating pakinggan dahil seryoso po ito. So tama lamang po yung sinasabi ko rito na talagang nanggagalaiti ako rito na wala nang itinira na kabuhayan nitong ating mga kababayan dahil nga dito sa pagkagahaman nitong pamilyang Marcos na ito. Ayon po dito sa ating si Palangga ay talagang alam na po nitong Marcos family na either patatalsikin sila or sila na mismo ang kusang aalis na dala lahat ang kayamanan ng Pilipinas. Pakinggan lang po natin itong sinasabi ni Maharlika. At ito naman po ay hindi naman po basta-basta nagbabalita ito na wala pong basihan. At sa lahat po ng mga binalita nito, dati pa noon pa, at dyan sa kanya rin mga puting ahas na nagbibigay ng informasyon sa kanya, ay talaga naman pong credible. So ito po ang pakinggan natin at talaga naman nakaka-sad ika nga. Papatalsik sa kanila. Sabi ko Yeah. sa inyo, may mga puting ahas talaga tayo everyday. Napag-alaman natin na mayroong mag-aaklas at abangan-abangan natin yan. Pero kanina ay meron na naman tayong natanggap na balita. Forced exile or voluntary exile. Yun. Napag-alaman natin, ayon sa ating informante, which is magandang balita na pinaghahandaan na ni Bangag ang kanilang exile. Ayon sa puting ahas, ramdam nila na itong mga grupong ito handa nang tapusin ang kadyutahan ni Lisa Tanas. Effective ang lahat ng ating pakikipaglaban. So pinaghahandaan nila ang pagpapatalsik sa kanila. At ang malungkot, yung mga bagmen nila Yan na. ay noon pa naman ito, hindi na ito actually bago. Pinupwesto na ang pera ng bayan para sa kanilang pagtakas sa Pilipinas. Kaya nga, di ba, ang budget without explaining to you, the 6.325 trillion budget, national budget for 2025, ay pipirmahan na daw ni Bangag sa Atrenta. Sa 2026 Rizal correction. na hindi nagpapaliwanag sa inyo na mali ang ginawa nila sa pag-zero budget ng PhilHealth, sa pagtapya sa Department of Education budget at dito sa military. Well, bisig naman na yung mga brusko natin. Shout out sa inyo mga brusko. I love you guys. Ayan po ang kwan. Huwag na po natin tapusin ito, mahaba pa po. At kaya talagang kinukondisyon na at lahat ng mga dapat iupo dyan, iupo niya para maipadala na kung saan man sila pupunta itong mga budget na ito, itong mga pirang ito. Kaya talagang nalimas na nga nila noong 2025, ngayong 2026 na budget, lilimasin ulit nila. So, yan po ang nakakalungkot na wala na pong pag-asa itong ating mga kababayan na umangat pa ang kanilang kabuhayan. Hindi ko man po hinahangad itong ating mga mahihirap na kababayan na yung bang tipong talagang angat na angat sila. Yung pong umangat lang sila na ngayon pong hindi nila pinoproblema yung pangsaing nila at hindi po nalilipasan ng gutom, okay na po sa akin sa totoo lang po. Pero dito po sa ating pag-a-analyze dito, nako po, ay baka po, sabi ko nga, baka po magaya tayo sa ano yung sinabi ko, Africa or di kaya doon sa Kwan na kumakain na po talaga sila ng lupa. So, pero ngayon po dito sa atin ay meron na pong na-video dyan na kumakain na rin po ng damo dahil sa kagustuhan lang na malamnan yung kanilang tiyan at hindi lang sumakit ang kanilang mga sikmura sa gutom. Kaya tuloy every time na nakakapanood ako ng ganyan, bumabalik lang po yung alaala na pinagdaanan ko na kung saan ay sinabi ko naman po sa inyo
na naranasan ko po yung kumain ng kangkong na hilaw na ultimong asin ay wala ako. Para lang maibsan yung kagutuman ko. Ito po yung mga nababalitaan ko, bumabalik lang po yung dinanas ko noon. Mabuti lang po noon ay talagang siguro masabi natin matibay yung bituka ko, matibay yung sikmura ko, kaya siguro nakasurvive ako dun sa ganung kahirapan. So yun po, kaya ganun na lamang po yung aking pagmamalasakit dito sa aking mga kababayan, kasi nga po dinanas ko nga po danas na danas ko po, at siguro sa tansya ko wala po akong mga kababayan na nakaranas ng ganun. Sinasabi ko po, kung yan po nababalitaan natin na kumakain ng damo, baka mas masahol pa po yung dinaanan kong ganyan. So yun po sana ang pangarap ko lang naman po sana ito, na yun po bang pagdating ng saingan ay hindi na po nila kung saan-saan pa po sila maghahagilap na maisasaing itong mga kababayan ko. Yun lang naman po ang pangarap ko. Sa totoo lang po. At wag naman po nilang danasin yung sobra-sobrang kagutuman. Pero paano pa nga po mababago itong mga ganitong mga kahirapan itong mga kababayan natin kung ito ay mismong ang gobyerno na ang talagang naglilimas o lumilimas ng kabuhayan nitong ating mga kapwa Pilipino. Napakasaklap. Kaya hindi na po ako magpakakwan pa dito, magpakagalagalaite. Pero nakakalungkot lang po, nakakaiyak lang itong mga ganitong nangyayari sa atin. Kaya kahit na anong sikap magtrabaho itong ating mga kababayan, wala at wala pa rin po. Dahil hanggat nandito itong mga taong ito, itong bangag na ito lalo na. Isa na rin yung rekto na yan. Baka hindi po ninyo alam, yung rekto na yan ay kasama po yan sa flood control. Mayroon din po siyang allocable na 2.7 billion pesos. Yung rekto na yan, na siyang nagnakaw din ng reserve na gold natin at dyan sa PhilHealth na yan, na hindi pa po na isasauli hanggang ngayon, na kahit na pinapasauli na po ng Supreme Court natin ay hindi pa rin po sinasauli pala yung 60 billion na kinulimbat dyan sa PhilHealth. So talagang itong mga tao nito, hanggat buhay itong mga taong ito, wala po tayong maasahan. Kaya aywan ko na lang kung ano pa. So sige, magantay-antay tayo ng tamang pagkakataon, tamang timing, ika nga. Dahil once na nagkaroon tayo ng timing or tamang pagkakataon, tamang panahon, tamang oras, hindi ko na po bibigyan ito ng pagkakataon pa. Sasamantalahin ko na po yung pagkakataong yon. At sabi ko nga po, hanggat buhay itong mga demonyong ito, hindi na po kailanman mababago ang buhay ng ating mga kababayan. Mananatili na lang po silang parang kala mo yung mga hayop na talagang kahit na anong gawin nila, wala silang magawa dahil sa nilumpo na nitong mga nandyan sa gobyerno. Ito po yung nakita kong gobyernong pinaka-worst na gobyerno, itong gobyerno ni Bangag. So anyway, ay hindi ko na po alam kung ano pa ang aking i-discuss dito sa inyo. Pero ang sa akin naman po ngayon ay pinapaabot ko lang po sa inyo kung ano po yung ating nasasagap na balita. Kagaya po nito. Ay, sana ay kung ako lang po, kasi ang tatanungin talaga, dahil kagaya nito, nagkakagulo na po ang
hanggang dyan sa Kongreso at saka Senado nagkakagulo na po tungkol dyan sa China. Yung pambabastos nitong si Tarilong, Commodore Tarilong. Kaya po Tarilong yan, ito makita nyo naman yung ilong niyan, parang palakang nakadapa sa mukha niyan. So pagka ganyan pala ang mga ilong, walang magandang may dudulot. At ngayon nakarating na po dyan sa away-away na dyan sa Senado hanggang sa Kongreso. Tingnan mo yung sino yung nag-manifest na ang sinasabi dyan ay magrespeto naman tayo, hindi yung bastusan na kaya nagkakaganyan ang China dahil nga sa pangbabastos nitong si Tarilong. Imagine mo, ginawa ng picture na katawa-tawa si Xi Jinping. So, yan po. Tapos sinundan ni Pantino si Kiko na isa rin bobo. At yun nga, nagkakasagutan na si Marcolita at saka si Kiko na ito. Ganon din sa Kongreso, yung si nalimutan ko na po yung nakita nyo naman po yung sa Kongreso, yung nagtanggol din po sa yung hindi naman daw niya pinagtatanggol ang China, pero dapat daw ay lumugar tayo na huwag naman yung bastusan na lang. At yun, at sinagot din po yan yung Ropos Rodriguez. Ito po bang congressman na Ropos Rodriguez na ito, ewan ko ba't buhay pa ito. Ito po yung wala kayong makita na salita na hindi pa sigaw. Walang ginawa po yan, sigaw ng sigaw, sigaw ng sigaw. Siguro malamang ito, noong ginagawa yan ng kanyang ama't ina, sigaw din ng sigaw yung nanay niyan habang ginagawa itong si Ropos Rodriguez na ito. Tingnan nyo dyan sa Kongreso. Hindi makapagsalita na hindi sigaw. Akala mo laging bingi yung kausap. Kaya ito yung kwan eh. Pasalamat na lang ito at saka wala ako dyan eh. Siguro kung nagkataon na isa rin akong congressman ito, tabtabin ko yung uso niyan. Maniwala kayo sa akin. Sino nga yun yung nagsabi, yung isa, mataba rin po yun eh, na congressman po yata ng Cagayan de Oro. Pero ang alam ko ito si Ropos Rodriguez ang Cagayan de Oro eh. Nalimutan. Nandiyan naman po yan, di ba? So, yun. Sigaw ng sigaw. Oh. Kaya sabi ko talagang kwan ito. Namana siguro niya ito sa nanay niya nung ginagawa itong gagawin to. Para lang si kwan, ito si Palengkira. Pagkakausap niya si BBM, akala mo kinakalikot yung tinggil. Parang gago. Di ba? Nakita niyo naman. Hindi ko na kailangan magpakita. Parang akala mo talagang kinikiliti yung tinggil eh. Ginigitara yung tinggil ng gago eh. Feeling ko talaga. Feeling may something sila dalawa ni BBM. Kaya nagkakaganyan. Oh. Dito si Ropos Rodriguez, tandaan po ninyo, nakikita nyo sa hearing na yan. Grabe. Talagang wala nang matino na kung meron man na matino dyan sa Senado at saka sa Kongreso, bilang na lang po talaga. The rest, mga bastos na po talaga yan. Basta akala mo, ang tali-talino nitong Ropos Rodriguez, isang baliw ito. Naagnas na nga ang gago. Ano kaya kung tusukin ko ang lalamunan nito ng karayom para hindi na makapagsalita? Ang suswerte lang itong mga politikong ito eh. Napakasuswerte lang. Dahil wala ako dyan. Pero nagkataon, sabi ko nga na congressman din ako at gaganyan-ganyan sa harapan ko. Napakaagang tabtabin ko yung bunganga niyan. Diyan sa kwan, sa Senado. Yung nagdudunong-dunungan dyan, bobo naman. Nakala mo kung kwan dyan madinin mo itong Kiko na ito. Maliban doon sa, ayan, dagat. Wow! Dagat! Maliban dyan.
Imaginin mo tong gonggong na ito. Iinom ng tubig sa plato. Kakain ng kanin na sa tasa. Parang gago. Walang pagkakaiba dito kay Ricto. Na ang sinasabi ni Ricto, kaya namayat itong si BBM dahil 3 araw daw na kumakain lang ang sabaw. Ang kinakain ay sabaw. Tapos humihigop ng pandesal. Talagang gunggo talaga itong mga hayop ito. Nasaan ang utak kaya nitong mga ito? Diyan pala makikita mo mga bangag talaga itong mga ito eh. Palibasa mga bangag kayo lahat dyan. Mga bangag mga talaga kayo. Madinin mo. Madinin mo yung kwan. Nakita nyo naman, di ba? Noong kampanya, itong si Kiko, uminom ba naman ng tubig sa plato, tapos kumain ng kanin na sa baso. At tarantado tapos, di ba pumunta yan sila dyan kay Romeo? Yung good morning, good morning, good morning, good morning, yung ganon. Yung taga-Pampanga pumunta sila doon. Ay ipinasyal ni Romeo doon sa poultry niya. Ay nilikom ba naman yung mga igit ng igit ng manok ni Romeo, binalot sa dahon ng saging, nginata nitong gago. Oh. Di ba? Sari-saring mga sari-saring mga paandar itong mga pinaggagawa itong mga gonggong na ito. Tingnan si Abalos dati, di ba? Pumunta sa palengke, abay nilapa ba naman niya yung bangos na hilaw? Tingnan mo talaga may mga saltik ang ulo. O ito si Pangilinan. Naglapa din ng tilapia na hilaw. Abay kung mabuti nga hindi kumandidato si Mar Rojas eh. Ay baka kung kumandidato rin si Mar Rojas ay baka naglapa din ng hito siguro yan eh. Tingnan mo yan. May mga saltik. Ang gagaling mangkwan ito, mga budol ito, mga hayop ito. Napakaswerte nito mga ito. Dahil itong mga ganitong tao sana, dapat ito nabigyan ko na ng mga sobriya ng mga opisina nila eh. Yung po bang pag naamoy nila, maamoy nila Victoria's Secret. Pag makita nila sa opisina, pintuan nila ng opisina, nakasobre, buksan nila, amoy Victoria's Secret. Tapos unti-unti na silang malalagot ang hininga. Yan po yung matagal ko na po sinasabi. Na dapat, sabi ko nga kung nandyan na ako, matagal nang nasa simenteryo itong mga animal na ito. Kung hindi ko man tabtabin ang mga nguso nitong mga ito, pero mas maganda siguro, tabtabin ko yung nguso nito. Total, naka-live yan eh. Mga hearing niya. Di at least sana, may mapanood kayo. Imaginin mo, hindi makapagsalita ng madahan. Ang sarap. Naku. Kaya mga kaibigan, ay hindi na ako masyado magsasalita pa, pero ito po ang nakakapanlumo. Yung pinirmahan na po yung trilyones na budget na naman ngayon 2026. Nilimas na nga yung budget ng 2025, ngayon na naman 2026, mas malaki pa. Lilimasin na uli yan dahil itinalaga na dyan yung mga bagman itong mga putang inang bangag na ito. O anyway, ano pa nga ba? At sige, good luck na lang dito sa senador na napatulan ng ang liit na nga ng ari, naputol pa. Wala ka ng pantira ngayon sa mga Viva Max. So, ayan. Ay, nako. Pera natin. Sila nagpapasasa sa pera natin. Imaginin mo, magbabayad ng 800 to 1 million, mabimbang lang yung mga Viva Max. Tip pa lang.
250 up to 300,000 na. So kung pinaghirapan kayo nila itong pera na ito, magagawa kayo nila yung basta-basta na magbitaw ng mga ganyang kalaking pera. Kagaya yung anak niyan, dumayo sa Amerika, di ba? Itinungga niya yung 1 litrong alak. Tapos nung binayaran na yung billing, 6.7 million ang binayaran. See? Talaga rin naman. Kaya sino pa? Sino pa ba ang pwede ritong nandyan? Mag-isip na po kayo. At sinasabi ko po, kahit na sino pang ilagay ninyo dyan, hanggat hindi tinutodas itong mga kawatan ito, ganun at ganun pa rin. Oh. Tingnan mo yung tireredon na yan, na parang mukhang koke. Parang mukhang palaka na, parang yung koke. Sekretary, tauhan dati ni President Duterte yan. Tinanggal kasi lahat na lang ng bansa. Aba ay halos araw-araw na nagbabiyahe sa iba't ibang bansa. Na-discover ni President Duterte, tinanggal yung tireredon na yan. O ngayon, siya ngayon ang nangunguna sa pagkagusto na i-impeach itong si Sara Duterte. Talagang kung talaga itong mga ito. Sabi ko nga po, talagang nakakapangilabot. Ito yung mga dapat na ibinabaon sa ilalim ng lupa. Itong mga ganitong mga klaseng tao. At ang laki po ng kinulimbat din po niyan. Kung ang pagbabasihan natin yung binulgar ni Congressman Leandro Libiste, grabe. Sa bagay, doon pa lang sa administration ni President Duterte, walang ginawa kundi bumiyahe. At pera ng bayan ang ginagamit. Pero hindi pinagtagal ni President Duterte, tinanggal agad yan. Dito, ang laki ng mga insertion din ng gago. Lahat naman yan. Pati yung anak ni Rapi Tulfo, na si Raprecto. Imagine mo na may 2.7 billion na allocable dyan sa Quezon City ng flood control ay wala namang kailangan na paglaanan ng pira dyan. Yan sila, atay din na yan. Yun, isang pang-congressman dyan. Aywan ko bakit pagkadami-dami kasi ng mga congressman. At siya dumagdag pa itong mga party list na ito na walang ginawa kundi ang para mga linta itong mga animal na ito. Gaya niya mga yan, yung mga party list yan, lalo itong mga party list ng mga NPA na ito. Dapat ito talagang pinagpupugutan na itong mga ito. Wala pong dapat binubuhay dito. Anyway, sabi ko nga po sige, oras at time na lang po ang makakapagsabi na dapat talaga ito po ang tandaan ninyo mga kaibigan. At kahit na itaga ninyo sa bunbunan ni Senador Bato de la Rosa, kahit kailan hindi mababago ang sistema ng pagnanakaw na ito hanggat hindi pinapatay itong mga magnanakaw ito. Yan ang tandaan ninyo. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat.